ito na antala ka, subalit ito naman ay para din sa kabutihan ng bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po kay kapatid na Eli. Maraming salamat po, Tita. Sususugan ko lang po. Totoo po yung sinabi ni Tita Beth. Lagi po nating tatandaan, pagpasok pa lamang o bago pa lang tayo pumasok sa lugar na ito, kung nasa daan pa lamang po tayo, isipin na natin yon. Dahil po alam ninyo na ang lugar na ito ay sagradong lugar ito. Hindi lamang po katahimikan ang kailangan natin dito, o hindi disiplina rin sa sarili. Katulad nga po ng mga cellphone natin. Kasi po once na tumunog na cellphone, madidistract na po kung sino man ang sharer o facilitator, makakaistorbo na po tayo. Kaya po bilang tayo ay sumusunod sa Panginoon, ang kalooban niya, ang minimithi nating masundan, kasama po yan sa mga dapat nating sundan. Amen po ba? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At siguro, bago po kasi ako magsimula sa pagiging facilitator ko, lagi ko rin pong ibinibigay yung patalastas. Katulad nga po nung sinasabi ni Tita Beth about the cellphone. So, nasabi na lang din po ni Tita Beth kanina, hindi ko na po babanggitin na kailangan i-off sana natin ang ating mga cellphone. Sandaling oras lang naman po ito para isakripisyo natin yung ating mga cellphone. So, ako po ang inyong kapatid, Eli Fernandez from San Miguel po. Ako po ay sandali pong ibabahagi ko sa inyo ang story ko kung paano ako napunta rito. Sino nga po pala yung mga ngayon lang po dumating, yung mga baguhan po? Pakitaas nga po ang kamay. 1, 2, 3, hindi yun. Yun lang po, 2 lang. 3. So the rest po ay matagal na. So kilala na rin at narinig nyo na rin po siguro ako na minsan kung paano ko ibinahagi sa inyo ang sarili ko, kung paano ako nakarating dito. Doon sa mga bago, kaya po ako napunta dito kasi po mayroon po akong anak na pasyente. Yung anak ko pong si Lovely na for kidney transplant po siya. So far, dinadialysis po siya twice a week. Pero ang isang kahiwagaan ng ama na binigay sa amin, lalo tigit sa anak ko, ay yung in spite na siya ay nagdadialysis ng twice a week, tayo ka nga anak, gusto kong makita kanila. Just to prove na ang Panginoon, ganyang kahiwaga, ganyang sa mga anak niya. Ito po yung anak ko, na panganay ko po siya, dinadialysis po siya 2 beses sa linggo. So lahat po ng mga nagdadialysis, sige anak, sige. Lahat po ng nagdadialysis napapansin, hindi lamang ako, kung hindi karamihan napapansin nila, na umiiba po ang kulay. Umiiba parang pati yung buong katawan, yung kilos, lahat, umiiba. Pero look po, tingnan nyo yung anak ko, ay mabeauty pa rin siya. Kaya po isang bagay, isang biyaya para sa akin na pinasasalamatan ko sa ating Panginoon dahil napakabait niya. Alam niya, ang damdamin ng isang magulang, ng isang ama na katulad ko. Lagi ko nga pong iniluluha yon every time na mag-share ako about kay Love. Umiiyak ako kasi masakit po sa isang magulang na makikita mo ang iyong anak ay nagkakaroon ng karamdaman na katulad niya. So, isang bagay na pinasasalamatan ko pa rin dahil nandito ako. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mapunta sa lugar na to. Kaya naman po ako, in return, doon sa binigay niya sa akin, hindi na ako nag-atubili pa. Hindi na ako nagdalawang isip na para sabihin, Lord, sa'yo na ako. Susuko na ako sa'yo. Alam niyo po, once lang na pumunta ako dito. Hindi ko alam kung anong hiwaga. Hindi ko po kayang ipaliwanag. Pero sa totoo lamang po, ang sasabihin ko, the time, sinuko ko na kaagad ang sarili ko sa Kanya. At maraming salamat po, Lord. Dahil hindi lamang yung biyaya na ibinigay niya sa akin, marami pa. Lalo na po yung pagkatao ko na binago niya. Kaya po sa inyong umagang ito, marami po tayong maririnig na mga kapatid na magbabahagi. At marinig po nyo sa kanila kung paano nila tinanggap ang Panginoon sa buhay nila.
Ang hirap pong mag-facilitate ng wala akong lista ng nang tatawagin ko kung sino ba. Unlike before na MC ako, lagi po ako na listahan. Ngayon po hindi ko alam kung sino tatawagin ko. Meron po bang gustong mag-volunteer doon sa mga kapatid natin na may mga karamdaman na sila ay nakaranas na kung paanong ang biyaya ng Panginoon ay ibinigay sa kanila, sa kagalingan nila. Mayroon po ba gusto mag-volunteer? O talaga kailangang tumawag pa rin po ako? Okay, tatawag na lang po ako. Bato-bato sa langit. Pero ang nakakalungkot, sasabihin ko na po totoo, marami pa rin po akong hindi kilala dito. Bagamat ako ay 1 taong mahigit na rin, almost magto 2 years na rin. Pero yung mga pangalan nila ay hindi ko pa rin kilala. So, siguro ang gagawin ko, lalapitan ko na lang po. Kasi medyo hindi naman maganda siguro kung ituturo ko. Kaya siguro pag lumapit ako sa harapan nila, siguro po sila na yung tatawagin ko. O sige po, lalakad na po ako. Anak, pwede ka ba? Palakpakan po natin. Sorry anak, hindi ko kilala yung name mo eh. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Po bang Diyos? Tunay nga pong kay dakila at kay supresa ng Panginoon. Ako po ay isang kabataan dito sa Divine Mercy. Nag-vigil po kami kapag Friday ng 12 o'clock hanggang 3 ng madaling araw. Pinaglilingkuran ng Ama. Ngunit, halos 3 buwan na po ako hindi nakaka-attend noon dahil ako po yung nagtatrabaho na. At lahat-lahat po ng nakakamtan ko sa buhay ko, hindi ko pinagmamalaki na ako sa ganang akin ay nakamtan ko yun. Kundi lahat yun biyaya po ng Ama, lahat yun bigay niya. Paano nga po ba ako nakarating sa dakong ito? Nakarating po ako dito na ang aking ama po ay magkasakit. Bilang anak po, masakit yon o bilang kamag-anak na makita mong nanghina siya na dati malakas. May sakit po siya sa spinal cord dito po sa batok na nakatugon po sa kanyang paa, nahirap siya maglakad. Una po, bilang pagkatao, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Hindi mo alam kung saan ka hanap ng kagalingan. Punta ka sa doktor, punta ka sa mga manggagamot. Ngunit, kung hindi mamarapati ng Ama na doon ka makakuha ng kagalingan, ituturo niya sa'yo kung saan ka marapat gumaling. Minsan po kasi kaya tayo nagkakasakit. Dahil gusto ng Ama, anak, ako naman ang kilalanin mo. Anak, magbigay ka naman ng oras sa akin. Ilang taong ka nang nandito sa mundong ito, ngunit ni minsan hindi ka nagkaroon ng oras para kilalanin ako ng lubusan. Minsan po, yun ay panawagan lamang na magugulat tayo sa pagtugon natin, sa pagpapakinig natin ng mga banal na salita mula sa Apo Conching. May gumagaling sa atin. Basta po namnamin lang natin, pakinggan natin mabuti. Isip natin, liwanagin natin, ang puso natin, linisan natin. At hayaan po natin na matatak dun yung mga bawat salitang binibigkas na mahal na Apo. Dahil yun po, hindi niya mabibigkas sa ganang Kanya.
Kahit tayo, hindi tayo makakatulad doon dahil po yun na yung banal na spirito na nananahan sa kanyang katauhan. Dito po ako nabuksan na bilang kabataan. Sino nga ba makapag-iisip na ang mga salitang ito'y aking masasambit? Sa ganang akin, dapat po makasanlibutan na po, di ba? Ngunit sa kaparaan ng kanyang spirito, may binabago siya sa ating katauhan. May binabago siya sa puso natin, sa isip natin, na ganun nga siya kahiwaga po. At nawa po sa bawat naririto ngayong araw, sulitin po natin yung bawat segundo, sulitin natin yung bawat salitang niluluwal na mahal na Apo. Dahil sa kadakilaan po ng Ama at sa pag-ibig niya, ginamit ang mahal na Apo para sa atin. Ganun na lang niya tayo kamahal na ayaw niya nawawalay tayo. Ayaw niya na maligaw pa tayo. Galak na galak po ako sapagkat sa pagbabalik ko dito, na halos 2 linggo po, ito pang sorpresa niya sa akin, na mapatutuhanan ko kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kabait. Sa araw-araw po ng aking pagkatrabaho, ni minsan hindi niya ako pinabayaan. Sa pagbiyahe, kahit gabi umuwi, ni minsan hindi niya pinahintulutang may mangyari sa akin. Napakabuti niya po. Lahat-lahat binibigay niya. Kaya papuri pa salamat sa kanya walang hanggan. Ang luha po ito'y luhang kagalakan. Dahil sa araw-araw, pinapakita niya sa akin kung gaano siya kabait, kung gaano siya kadakila, kung gaano na lang ang pag-ibig niya sa atin. Na sana lahat ng tao nakikita yun. Sana lahat ng tao na darama yun. Kahit may mga kasalanan tayo, hindi dahil sa pag-ibig niya, hindi niya tayo pinapabayaan. Pag-ibig pa rin na nanaig. Na anak kita, mahal kita. Kaya pa sa bawat na may pagsubok sa buhay, sa bawat may karamdaman, manalig lang po tayo sa Ama. Siyang kalahat-lahatan. Siya pong magbibigay sa atin ng kagalingan. Siya pong magbibigay sa atin ng solusyon sa mga problema natin. Ang lahat po ng yan, malalampasan natin sa gabay at patnubay niya. Basta magtiwala lang po tayo, 100% po, 101% na magtiwala sa Kanya. Dahil galang tayo po, tao lang tayo, wala tayong kayang gawin. Hindi natin kaya pagalingin ang sarili natin. Gumagamit man ng instrumento, ngunit kung hindi para doon ang kagalingan mo, marahil, ang gusto niya, siya ang kilalanin mo manggagamit niya. Yun na po't maraming salamat. Maraming salamat anak sa binahagi mo. Opo, tamang bata ka, pero nakakagulat. Humahanga ako sa ipinakita mo, sa ipinarinig mo sa amin, na kung paano at kung gaano katibay ikaw sa iyong pananalig. Totoo po yun. Nakakalungkot nga lang sabihin na tayong mga tao, nakikilala lang natin ang Panginoon kung kailangan natin siya. Totoo po yun. Maraming tao na ganoon. So, minsan ang Panginoon sa sobrang kabaitan, bagamat tayo ay palalo, bagamat tayo salbahe, hindi tayo sumusunod sa Kanya, patuloy at patuloy pa rin na minamahal niya tayo. Dumadating lang doon sa pagkakataon talaga na kailangang gisingin, doon na nga po pumapasok yung binibigyan lang tayo ng disiplina. Kaya po doon sa ating mga karamdaman na kung meron mang nararamdaman sa ngayon,
huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Tama yung sinabi nung anak ko na to, na lagi nating iisipin, siya at wala ng iba, siya lang ang ating dakilang manggagamot. Amen po ba? Opo. Ngayon po, ang aking pangalawang tatawagin ay itong isang kapatid natin from Alagad, na simula po nung ako'y dumating rito, nakikita ko rin madalas na nakikita ko siya. Actually, minsan nakakausap ko rin siya. At isa rin sa hinahangaan kong masipag, talagang ibinuboost din niya. Hindi lamang siya, kung hindi kasama niya ang kanyang kabiyak ng puso na nagpupunta rito at parehas po silang alagad. Ang kapatid ko pong ito ay kilala ko lang sa pangalan, sa tawag na kapatid na JR. Palakpakan po natin si kapatid na JR. Ama naming makapangyarihan, ang papurit parangal ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, na sa dakong ito'y nananahan sa bawat nagtitiwala at naging makatotohanan sa pagtanggap sa iyo. Salamat po, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Muli po gusto kong papurit pasalamatan ng dakilang Ama sa pagkakataong ipinagkaloob niya sa akin ito, na tunay nga po yung sinabi ni kapatid na sa dakong ito kailangan natin ng pagsuko. Sa buhay ko po ako, marami po akong isinuko. Mga bagay na inalis ng Panginoon sa buhay ko, yung mga bisyo, lahat po, yung mga makamundong pakikipagulayaw sa tao na hindi marapat sa kalooban ng Ama. At sa kabila po ng pagsuko ko na yun, mga kapatid, natamo ko po yung pangako ng Diyos. Ano po ba yun? Yung pong pakikipagtutuhanan sa kanyang espiritu na sa anumang pagsubok na pinahihintulutan sa buhay ng bawat isa, kapag kaalabatid na totoo ka, ipinagkakaloob ng Ama ang kagalingan at ang lakas ng loob. At anumang pinagdadaanan natin, nasa akin po yung kapanatagan. Sa kabila ng kung magkaminsan pinahihintulutan ng karamdaman, sapagkat tayo pong lahat, maging alagad o maging apo kuntsing, lahat po may kapahintulutan. Doon po tayo tinitingnan ng Ama kung paano tayo magtitibay sa Kanya. Ang Diyos na hindi natin nakikita sa dakong ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Yun po sana madama natin, yun po ang nadama ko sa dakong ito bilang nung panahong pinagkaloob niya sa akin ng ang banal na Espiritu. Pinupurit, pinasasalamatan ko siya sapagkat magpahanggang ngayon, pilit niya akong inaakay sa dakong ito upang ma-message ko yung tungkulin at gampaning pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, na kung paano niya ako dinalisay ng banal na Espiritu, sapagkat ang pagkakaloob nga po ng Espiritu, ikaw lamang po at siya ang nakakabatid at siya lang nakakaalam kung paano mo siya na natatalimahan sa bawat araw. Kaya yun po yung bagay na maibabahagi ko sa inyo. Magtiwala tayo sa banal na Espiritu sa dakong ito, sa katauhan po ng mga lapo kuntsing. At sa bawat alagad na ginagamit sa dakong ito, madadaman niyo po ang mga ginagamit na nagbebendisyon. Hindi po yun na tao ang nagtakda sa kanila, kundi ang Espiritong Banal sa katauhan po ng mga lapo kuntsing. Batid ko naman po ang bawat nagpapabendisyon. Kung minsan nagtataka kung bakit nalalaman natin yung mga dalahin natin, yung mga pasanin natin sapagkat Espiritu nga. Yun po ang pasalamatan natin sa Panginoon na magtiwala tayo sa bawat isa. Kaya nga po ako nagpapasalamat rin po sa pagkakataong ito na itinakda ng Panginoon na nandito po yung aking inda, tsaka po yung po kanyang kapatid, si Auntie Bebe. Hindi, kumisan po sa kanila, batid ng Ama na maski po inda ko siya,
at siya po ay ali ko. Sinasabi ko po sa kanila yung natanggap ko sa dakong ito, hindi ko kinahihiya. Sapagkat doon ko po napapatunayan sa Panginoon na sa bawat sinasambit ko sa pakikipaglaban sa Kanya, binabalik po niya sa akin yun. Na lahat ng dalahin, lahat ng sa karamdaman, saglit lang po niya pinadadama sa akin. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos. Kaya palakpakan nga po natin ng Panginoon. Paano ko nga po ba tanging Ama lamang po ang makakapagbahagi sa atin ito na ikaw lamang at siya, na nawa nga po, ganun po ang nadadama ko sa Kanya. Ikaw at siya lang. At ang kaligtasan ng bawat isa, sarili mo lang, hindi pwede yung kabiyak ng puso mo, hindi pwede yung mahal mo sa buhay. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan dito, kaya po magsumakit ang bawat isa nawa sa atin na sa bawat narinig nating salita sa mahal na Apo Kunching. Yun po, ako po sa may babahagi po sa inyo sa manual at kay Chende na yun po ang nagiging sandata ko sa bawat araw na buhay ko dito sa lupa, sapagkat alam ko po may takdaran ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po kahapon yung pahayag niya, meron po akong napulot na pinahayag ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo na mabuti pa raw po yung taong nasa kahirapan at yung taong papunta sa kamatayan na nakakilala sa Ama kaysa sa taong nasa kasaganaan na hindi siya kilala. Amen po ba yun? Opo, totoo po yun. Talagang kung tayo nadaman na natin ang Banal na Espiritu sa isip natin, sa puso, sa buong katawan natin, talaga po matatanggap natin yung mga salita ni Apo na kung pagninilayan natin, totoo po. Kaya po sinasabi ko po sa kay kapatid, bilang kapatid ko sa Espiritu, bilang ali ko sa laman, na yung pagtutulang ko, hindi ko, yung pagsasabi ko sa kanya, hindi sa ganang katawan ko, sapagkat bilang tao, pamangkin lang niya ako, mahihiya ako. Subalit, kapag pinakikipaglaban ko ang Ama at tinanggap mo, pagpapala at kagalingan sa iyo. Sapagkat yun po ang katotohanan, mga kapatid. Huwag po natin ikahiya ang pakikipaglaban natin na kung paano natin nadamaan Diyos sa buhay natin, sapagkat sa paniwala at tayo sa hindi ng kapwa natin, kapag totoo yung sinasabi natin, Ama ang hahatol sa atin. Sa bawat gawang mabuti, kabutihan ang ihatol niya. Subalit sa bawat gawang kasamaan, meron din po siyang kahatulan sa bagay na yon. Kaya pinasasalamatan pong muli ang mong mahal na Apo Kunching, sapagkat sa dakong ito bilang siya kinalugdan na ating sinusundan sa pamamagitan ng Espiritong Banal, talaga pong bilang katauhan mapapasalamatan natin siya, at bilang Espiritu sa kanya ang papuri laging sa Ama. Kaya po wala po si Apo Kunching, maraming salamat po sa kanya na patuloy tayong hinahainan ng mga salitang nagmumula sa Banal na Espiritu. At sa bawat may karamdaman po, wag po nating namnamin yung sakit na naramdaman natin. Sa oras pong ito, ang namnamin natin yung salitang bibitawan ng mahal na Apo Kunching na magiging kagalingan natin. Sapagkat ang katotohanan po, ang hinahanap po nila ng iba't pasyente, yung gamot na dito po ang gamot po yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya meron po akong konting aawitin lang po sa inyo na hindi po ako mang-awit, subalit ito po siguro takdad kalooban na ng Ama na ang tao, pag nilayan niyo po yung, huwag niyo pong tingnan yung taong ginagamit, kundi po yung lyrics po ng awitin upang ganap nating kung tayo ba nandito, kung saan tayo narito para po sa Panginoon.
O kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang Ama sa buhay, nang madama ang ligaya sa bawat araw. Nalimot mo na may Ama na may sa buhay. Ngunit ngayon nang madama ang kabiguan, ay doon mo naalala ang may kapalang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Muli, Ama, papurit pararangal ay sa iyo. Salamat po muli sa iyong Espiritu, sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, na nawa sa araw na ito madama ng aming mga kapatid na may karamdaman, hindi lamang ng kanilang katawan, higit lalo ng kagalingan ng kanilang kaluluwa na magmumula sa iyong Espiritu. Muli po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa Ama. Nawa po, iwan ko lamang pong konti yung sa bawat magtitiwala at sa bawat tatanggap sa Espiritong Banal, higit lalong kakamtan ng kapayapaan at ang hinahanap nating kapanatagan na sa akin po, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan na natanggap po sa dakong ito. Sabi nga anong kabiyak ng puso kahapon binahagi niya, kailangan daw po sa pagtanggap ng tao. Meron ka man, wala ka man, pareha sa pagtanggap sa Panginoon. Hindi lang po sa kasaganaan, hindi lamang po sa kahirapan natin siya makikilala. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid na JR. Tunay ngang ikaw ay isang magiting na alagad. At ngayon lang din siguro nagkaroon ng pagkakataon na hindi lang pala isang magaling na alagad at isang magiting, kung hindi isang magaling din po palang mga awit. Palakpakan nga po natin uli si kapatid na JR. Nakita po natin, sana po, kung ano man ang narinig nyo sa kanya, magsilbing inspirasyon po sa bawat isa. Totoo pa yun na ang pananalig, isang napakahalaga sa atin. Ang totoo nga po noon, ako, simula nung napunta rito, ay galak na galak ako. Minsan nga po, nagkukwentuhan kaming dalawa nung kabiyak ng puso ko. Sabi ko nga sa kanya, alam mo ma, kung bibigyan ako ng pagkakataon ni Lord, gusto kong makabili ng kahit isang lote man lang na malapit dito sa Dambana. Kasi po alam ninyo, every time na nandito ako, ang feeling ko, parang ayaw ko nang umuwi. Parang gusto ko nang dito na lang ako tumira sa Dambana. Lalo na po, pagka narinig niyo at napagmasdan nyo ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Talaga po, totoo yun. Ganun po ang nararamdaman ko. Kaya po sa inyong lahat, huwag po natin sayangin ang pagkakataon na tayo ay pumupunta dito araw-araw. Sana po, ang lahat ng oras na nandito tayo, ay gawin nating isang napakahalaga sa buhay natin. Tingnan nyo po, napakaraming tao na sa iba't ibang lugar pa nagmula. Pero bakit po minimithi nila na marating ang lugar na ito? Kayo po na mismong taga rito na mas malapit, sana po huwag kayong bibitaw. Sama-sama po tayo rito lagi na tayo ay ibigay natin yung paglilingkod sa Ama. Amen po ba? Okay. Ngayon po mayroong isang bumulong sa akin. Siguro po dahil udyok na rin matatawag ito. Dahil sabi niya, ito kapatid ang tawagin mo. At ito po ay pakinggan natin
kung paanong tinanggap niya ang Panginoon sa buhay niya. Walang iba po, palakpakan natin kapatid na Ana Lakap. Kala ko nasa kaliwa, nasa kanan pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang may babahagi ko po, nung naganap nga po sa parokya po nung nakaraang linggo. Ngayon po, nakaupo po ang mahal na apo sa kaliwang gilid. Subalit po, lumapit ako. Tiningnan niya po ako, tinitigan niya ako. Hinawakan niya po ang aking kamay. Hawak niya po ang palad ko, mahigpit. Tapos yung isa pong kamay niya, ang sabi niya, "Anak, lumaban ka." Tapos po, sa kagalakan ko, nag-uumapa po talagang aking puso't isipan na tuwang-tuwa po. Sabi niya, "Anak, kumusta ka na?" Hindi ko po nasagot ang mahal na apo dahil po talagang tumutulo po ang luha ko. Dahil po, batid niya po ang aking pinagdadaanan. Tapos po, kahapon, ang sabi po ni Mami Maris, na sa tuwi daw pong ikampay ng mahal na apo ang kanyang kamay, ang kinina po at biyaya daw po yon. Subalit po, nung ako po'y nakatalikod, ang mahal na apo, ako po'y nasa likuran niya, humawak po ako sa kanyang braso. Dalawang kamay po ang hinawa ko sa braso niya. Inangking ko po na hindi po tao ang hinawakan ko, kundi Panginoon Diyos dahil nga po bilang katauhan, napakarami pong pagdalisay, pagsubok. Bilang tao po, minsan hindi ko nakakaya. Wala pa akong ginawa, umiyak. Subalit bakit nga po iiyak ako? Nang pinangahawakan ko po ngayon, yung titig ng mahal na apo, tsaka inangking ko na po, ba't bibitawan ko pa? Nakinampay niya po 3 beses po yung kamay niya. Itinaas niya, tsaka nakita ko po ang mahal na apo, nang initian niya ako 2 beses. Hindi po siya, kundi po ang ngiti ng Divine Mercy. Kaya po ako nagsusumakit na makatupad sa kanya dahil po, sino po ba ako para tanungin ang mahal na apo na, "Anak, kumusta ka na?" Yung palad ko po talagang mahigpit na mahigpit ang pakahawak niya sa akin na yung isa niyang kamay, dakot na dakot niyang ganyan. "Anak, laban, laban." Maraming salamat na may apong Kuncheng na nagpapatibay sa aking pagkatao, na sa kabila man po ng aking pinagdaanan bilang katauhan, nandyan siya sa tuwing nagkakaroon ako ng problema. Ngiti lamang ng mahal na apo, masayang masaya na ako. Kaya alam niyo po, galing po ako naglaba ngayon. Nagmadali po akong maligo kahit po pagod ako. Dahil nga po, pag nakikita ko po ang banal na espiritu na nagtuturan po, na bilang katauhan ko na tinatamaan ako, inaangking ko po yun. Na ba't ako magagalit kung katotohanan lamang ito? Kaya lalo po akong nagsusumakit na pumunta rito, na kahit pamasahe lang po ang nasa bulsa ko, masayang masaya na po ako. Kaya maraming salamat na may apong Kuncheng na nagtuturan. Nagkamali ka man po, subalit hindi niya pa rin po ako pinababayaan. Sa ngiti lang po ng mahal na apo. Apo, maraming salamat na ako man po nawala ng pag-asa. Subalit nabuhay muli ang pag-asang ito. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong madamdaming pagbabahagi. Totoo po yun. Isa po ako sa nagpapatunay na ang mahal na apo, ang banal na espiritu sa katauhan ng
ating mahal na apo ay talaga pong napakahiwaga. Sa akin nga po, ibabahagi ko sa inyo, minsan nagulat ako kung paano niya nalaman yung katotohanan na yon. Totoo, inaamin namin kami, sabik na talaga sa apo. Kasi yun ang panganay ko, si Lovely. Dalaga pa po siya. 4 lang po yung anak ko, 3 babae, 1 lalaki. Wala pa po akong anak na may asawa. So may anak po akong nurse, yung sumunod sa kanya, nasa Saudi po ngayon, nurse po siya. Umuwi po rito, nagbakasyon, tapos bumalik lang din. Minsan, nagkaroon ng pagkakataong na kapag magpapabindisyon po ako sa mahal na apo. Alam niyo po, ang sinabi niya sa akin, anak, huwag kang magagalit ha. Sabi ng gano'n sa akin, nag-isip ako, bakit ako magagalit? Ano ba ang dapat ko ikagalit? Kasi anak, mayroong biyaya na darating sa iyo. Alam mo bang ikaw ay magiging lolo na? Purihin ng ama, magiging lolo na po ako. Talaga pong sobrang tuwa ako. Opo, ako, sabi ganyan. Anak, huwag kang magagalit. Si Gigi, yung anak mo, ay nagdadalang tao siya. Talaga pong grabe, nakakapangilabot po, ano? Wala namang nakapagsabi sa kanya. Hindi nga niya nakausap yung anak ko dahil nasa Saudi, nasa Riyadh. Paanong malalaman? Nakita niyo po kung gaano talagang napakahiwaga po, ano? Isa pa po, isang pagpapatunay pa. Yung anak ko po, noong time na yan medyo talagang groggy. Groggy talaga. As in, parang wala nang pag-asa. Sa katauhan niya, sa pakiramdam niya, wala na siyang pag-asa talaga. Pero alam niyo po, nung gabi na yon, nagpe-pray over kami sa kanya. Pero parang binumulto siya, parang gano'n ang pakiramdam niya. At wala rin po akong alam doon sa mga pangyayaring gano'n kasi hindi ko pa rin naman po nararanasan yun. Sabi niya pa, mayroong bumubulong sa akin na mahinang-mahina, parang nagdadasal. Noong time po na yon, hindi siya nakatulog. At ako nga po, sa totoo lang, ang akala ko, iiwanan na ako ng anak ko. Pero ang request niya pa, dalhin mo ako kay Apo. Wala ang tulog, nagsusuka siya tuwing habang nasa daan kami, sumusuka siya. Alam niyo po, 3:00 ng madaling araw, tumapat po yung sasakyan ko dyan. Nakatulog po siya, naghihilik pa. Napakahiwaga po niya, di ba? At ito ang isang hiwaga pa. Nung nakausap niya si Apo sa adoration, nandun din ako. Kasama ko yung miss ko. Sinabi niya yon, Apo, ganun, may naririnig ako, parang may bumubulong na mahina na nagdadasal. Alam niyo po kung ano sinabi ng mahal na Apo? Ako anak yun, ipinagdadasal kita. Palakpakan po natin ang mga. Tingnan niyo po kung gaano kahiwaga. Ano? Sa inyo pong lahat na nandito, paulit-ulit na sinasabi ko at alam niyo naman na ang mahal na Apo Kunching ay hindi manggagamot, hindi albularyo si Apo. Alam niyo po, hindi albularyo si Apo. Doon sa mga bago natin na mga bisita ngayon, hindi po albularyo si Apo. Si Apo Kunching ay isang kasangkapan na dinadaluyan ng banal na espiritu. Yun po ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya po sa inyong lahat na nandito, ang kinin natin sa tuwing kaharap natin si Apo, na anuman ang kailangan natin at anuman ang ninanais natin sa ating sarili, sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang lahat na yan ay makakamtan ninyo. Sa umaga pong ito, mayroon po akong tatawagin. Gising pa po ba? Gising pa. O sige po, hindi ko po kayo hahayaang matulog sa pamamagitan ng isang kapatid namin na magbibigay sa inyo ng isang awitin. Tita Glo, Goro, please, pwede po ba? Palakpakan po natin si Tita Glo. Buhay ang Diyos. Sa totoo lamang po, kaninang pumasok ako rito, wala po sa aking kalooban na aawit ba ako, magsisero, ano. Pero nung ako po ay pag-atasan ni kapatid na sabi niya, pakakantahin niya ako. Hindi po ako natawa po ako. Sapagkat, ano nga po ba ang karapatang kong tumanggi sa pag-aatas ng ating Panginoon? Gayong, sa kabilaan ng ang aking BP ay 150, sabi ko nga kay kapatid na Jose, kapatid ka ako, medyo sinamaan po ng katawan, ang presyon po niya ay 140. Pinatatawa ko po sa likod at ang sabi ko, abi ano ka ba? Ako yung mas mataas ang presyon ko sa'yo, nagwa 180 ako, ganito ako, maganda pa ako, nakakanta lahat. Samantalang ikaw ganyan lang ang presyon mo, nagkakaganyan ka. Sabi ko po nandun sa likod, nangingiti po siya.
O sabi ko nga, Chris, halika nga, ako naman ang presyonin mo. Abe, haba pong hinihilamusan ng mainit na tubig si kapatid ni Jose, ako naman po ang nagpapresyon. Nang makita po, 150. Purihin ang Panginoon, di po ba? Napakabuti ng Diyos. 150, eto ako sa harap ninyo at aawit. Ano ang karapatang kong tumanggi sa ating Panginoon? Wala po, kundi ang marapat, tuwi na siya ay ating alayan. Kaya po, sa pamamagitan ng awit kong ito, inihahandog ko sa ating Panginoon. Salamat, salamat sa iyo, Ama. Sa kabila ng aking kalagayan ganito, malakas na malakas ako, nakangiti, masaya puso. Salamat sa iyo, Panginoon. At ngayon po, nais ko po makapag-duet naman ako doon sa aking kapatid na bunso. Kaya, kapatid, duet tayong dalawa. Yan. Pakibitbit na rin po yung ating kopya. Yan. Ang mahiwagang kopya. Pwede pong pahiram ng mic. Pwede makahiram po ng isang mic? Okay, sige po. Panginoon ko,
isang awit paghilom. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Salamat. Okay po. Ayan po. 150 ang presyon, di po ba? Paano nga po ba nyo hindi pupurihin at pasasalamatan ng ating Panginoon? Kaya po, Ama, sadyang kay dakila mo sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ang sa akin sa tuwin ay nakagabay. Salamat po. Tito. Thank you, Tita Glo. Hello. Ay, salamat. Gising po pala kayo. Kasi ako po, kamuntik nang makatulog. Kung hindi nga lang po ako pawis na pawis ibig ko nang matulog dahil doon sa himig na naririnig natin. Ang gagaling po nila, no? Palakpakan po din natin yung singer. Hay nako, ang sarap pong maglingkod sa Panginoon, lalo't kung dito nang gagaling. Ako po, wala akong pinagsisisihan. Nung ako ay niloob niya mapunta rito, wala akong pinagsisihan. Bagkos, ay isang bagay lang po pala ang sinasabi ko na nagsisisi ako. Nga pala, meron nga po pala, nagkamali ako, sorry po, Ama. Alam niyo po kung ano yung pinagsisihan sinasabi ko? Dapat pala noon ko pa siya nakilala at noon ko pa siya tinanggap. Dahil napakarami na pong kasalanan ang nagawa ko sa Kanya. Hindi lamang po sa Panginoon, actually sa akin may bahay nandito. Pero alam ko, wala nang lahat yun Naihingi ko na ng tawad sa Kanya, sa mga anak ko. Ngayon, may pagmamalaki kong isang napakagandang pamilya, masaya, at pamilyang may takot sa Panginoon, pamilyang kumikilala sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ngayon naman po ay meron akong tatawagin. Bagamat ang lahat, sorry po. Nandito na po pala. So next time na lamang po kung magkakaroon ng pagkakataon na ako ay maging facilitator uli, tatawagin ko po yung sinasabi ko sa gusto kong marinig nyo. Ang lahat po ay tumayo.